nasa kingdom ka na, dapat ito po ang ating laging ginagawa, no? Yung maagang panalangin. No? Ito daw ay daan ng karunungan at pagpapala. Magkukot lang po ako doon sa Sirach. Nakasulat doon nung atin pong binasa yan. Natapos po natin ang aklat ng Sirach. Ang sabi po rito, maaga siyang bumabangon upang manalangin kay Yahweh. Ang isang Yasharal, ang isang tinawag, ang sabi ni Sirach ay maaga daw bumabangon upang manalangin kay Yahweh. Depende rin, di ba? Paano yung mga kapatid natin sa call center? Isa ngayon, iba na. Hindi na ang standard dati, iba eh. Gabi natutulog, ngayon, iba na. Gabi, nagtatrabaho, araw ang tulog. So, paano po natin i-handle pag may mga sitwasyon tayong ganon? Okay, balikan muna natin. Ang sabi rito, maaga siyang bumabangon upang manalangin kay Yahweh na lumikha sa kanya. Humingi siya ng karunungan sa kataas-taasan at nagsusumamo para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. So, ang isang treasured position, ang kaugalian na po natin, araw-araw ay dapat daw maagang bumangon. Sinabi rin ni Joshua yan ng kanyang salita, bulay-bulayan, araw-gabi. So, mga treasured position talaga, naka-align, nakakunik sa salita ng Aba at mismo, laging tumatawag, dumadalangin sa ating Aba Yahweh. O kung sa atin man, trabaho natin sa araw, magising tayo ng maagap para muling katagpuin natin ang ating dakilang Aba Yahweh. Natulog tayo na kinatagpo siya, gumising din tayo na katagpuin siya uli. Anong sabi? Humihingi daw ng karunungan sa kataas-taasan at nagsusumamo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, nandoon pa rin yung ating pagpakumbaba. No? Lagi tayong humihingi ng karunungan sa buong maghapon. Dapat, Ama, ang buong maghapong ito ay sinasangguni po namin sa iyo, lahat ng aming gagawin. Pangunahan niyo po kami. So, yun po ang dapat gawin ng isang treasured position. Yung laging sumasangguni, nagpakumbaba, at humihiling palagi. Minsan sa mga trabaho natin, nagagalit tayo. Maaari, nagalit tayo sa ating mga amo. Yung amo naman, nagagalit sa kanilang mga trabahante. Pero isang kawan, dapat daw ganon. Araw-araw, align tayo. Humihingi tayo, lumalapit tayo sa ating dakilang alahaya. Ang salita ng alahaya ay nagtuturo na ang tao ay maagang bumangon upang hanapin si Yahweh, tumanggap ng kanyang karunungan at pagpapala. Ayon sa ating binasa, ipinakita din na ang maagang panalangin ay tanda ng pagpakumbaba at pagtitiwali kay Yahweh. Ang taong inuuna si Yahweh ay nagsimula ng araw na binibigyan niya ng gabay at karunungan. Pag ipagpatuloy po natin ang mga verses, bababa po, ang sabi rito, ang naghanap kay Yahweh ay tatanggap ng kanyang turo. So yun daw, hinahanap si Aba Yahweh ay makakatanggap. Kaya makita natin sa New Testament, di ba? Nakasulat doon sa New Testament, kumatok at ikaw ay pagbubuksan, humanap at ikaw ay makakasumpong. Hango din po yun. Yan ay hango lahat sa mga salita ng Aba. Ang sabi rito, ang maaga, ano sabi? Ang naghanap kay Yahweh ay tatanggap ng kanyang turo at ang maagang lumapit sa kanya ay makakasumpong ng kanyang lingap. So, ang lingap ng Aba sa mga treasured position na laging lumalapit ay lagi ding naroon. Katulad ng isang magulang, kapag mayroong malambing na anak, hindi po ba? Minsan nagkakaroon tayong bias Pag ang anak mo ay 12, tapos yung 10 ay pasaway, yung 2 talagang na may mga malambing talaga. Na may mga malambing. Kaya nahuhulog yung loob ng isang magulang dahil sa anak na malambing. Napakabait, napakabuti ang batang ito. Kaya tuloy nagkakaroon ng parang kinikilingan ng magulang. Kasi may mga bata talaga na ganon.
So, tayo ay ang ating Ama, ang dakilang Aba Yahweh, hinahanap-hanap pala ng Aba yan, yung ganong paglalambing. Kaya dapat huwag nating kalimutan, minsan komportable na kasi tayo eh. No, wala tayong problema. Naalala naman kasi natin si Aba kapag may problema, tama ba? Pag may problema, lagi talaga nating naalala si Aba. Pag may sakit tayo, Aba, ang sakit ng ating nakakonect tayo palagi. No, wala naman tayong masaing, paano naman kaya to, Aba? No, kumbaga kung sa cellphone, maghanap ka talaga ng wifi, maghanap ka ng internet para makakunik ka, ganon tayo kapag may problema. Pag sagana, nakakalimutan. Kaya ito po'y paalala upang hindi lang sa kahirapan tayo. Kumbaga, magiging kultura na natin, kaugalian na natin, gawain na natin, na dapat naka-tune in tayo palagi sa ating dakilang Aba Yahweh. No? Wala man o sagana man, dapat nandoon yung ating paglapit sa Kanya, pagpapasalamat sa Kanya. Aba, salamat at maganda ang kalagayan ko ngayon. No? Noong mga nakaraang taon, tinulungan mo ako, hirap na hirap ngayon naman, Aba, nakakaluwag, salamat talaga, napakabuti mo po, Aba. At siguro, si Aba naman kasi, pag nakita natin ang buhay ng ating mga ninuno, nakakakilos siya kapag gipit. Nakuha natin. At ang ating mga ninuno naman, pag sagana, pag tahimik, nawawala, sobrang kumpiyansa na, nakakalimutan ang ating dakilang Aba Yahweh. Kaya ito po'y paalala sa atin ngayon, lalo na sa atin. Kumbaga, sa isang tanim o pananim, katutubo pa lang natin, sariwa pa lang. No, dapat mag-ugat sa atin, maging pundasyon natin yung ating paglapit sa ating dakilang Aba Yahweh. Ugaliin natin gumising ng maaga upang manalangin at ilaan ang unang sandali ng ating araw kay Yahweh. Kapag siya ang ating inuna, binibigyan niya tayo ng karunungan, kapayapaan at lakas. Minsan makita niyo bakit may araw na parang irita kayo. May araw na parang hindi maganda, samok. May araw na, bad shot na tinatawag. Ano ba itong araw na ito? Walang kasigla-sigla. Balikan natin, tingnan natin. Ano kayong, nakapagpasalamat ba ako kay Aba? No? Kasi mga time na yan, wala kang karunungan na i-handle yung oras na yan. Kumbaga, mayroon kang pagkukulang. So, makikita po natin mga kapatid, kasi ang tao na lagi nakakunik kay Aba, kahit sa kahirapan, merong clear thinking. Kuha ba natin yung mga pinag-aralan natin? Kahit minsan ang paligid natin na yan, may clear thinking. Malinaw pa rin ang pag-iisip mo. Nandoon pa rin yung ating pagpakumbaba, nandoon pa rin ang ating kahinahunan, nandoon pa rin ang ating tamang pagpapasya. Bakit? Kasi nga, binibigyan tayo ng Aba ng karunungan. So, dapat pag-ingatan natin ito. Kapag siya ang ating inuuna, binibigyan niya tayo ng karunungan, kapayapaan at lakas upang harapin ang anumang hamon. Ang tunay na pagpapala ay nagsisimula sa pusong naghahanap kaya Aba Yahweh. Kung gusto talaga nating pagpapala, lagi natin siyang hanapin. Although sabi natin, nasa atin na siya. Di ba? Ay, para bagang sa Christian din. No? Nakaupo pa nga sa puso kaya maraming inaatake. Barado ang puso, nakaupo doon, pinapasok sa puso, pinaupo, hindi makahinga. So, mga kapatid, si Aba po ang ating unahin. Tuwing umaga pagbangon, siya po dapat pagtulog, siya ang kapiling, pagising, siya ang kapiling, sa buong maghapon, siya ang ating buhay, siya ang ating lakas. Kapag ganun po ang ugali o ginagawa ng isang treasured position, hindi po tayo pababayaan ng ating dakilang Aba Yahweh. Pagpalang umaga po mga kapatid, pagpalain po tayo sa buong maghapon sa araw na ito at sa mga susunod na araw. Be blessed po. Shalom.